Pinaka-the best na palakpak para sa ating Panginoon. Welcome to Light Christian Church, ang church na hindi perpekto, pastor na hindi perpekto, at mga member na hindi perpekto, pero meron tayong isang perpektong Diyos. Amen? Shall we pray? Samahan niyo po ako manalangin. Aming Diyos, aming Ama, nais po namin ipagtagubilin sa inyo ang pag-aaral ng iyong salita. Dalangin namin, O Diyos, ang pangunguna mo, kayo lamang, Ama, at wala na pong iba ang nais naming marinig. Hinihiling ko po, gamitin niyo po akong instrumento lamang para sa inyong mga anak, Lord. Holy Spirit, kayo po ang siyang pumagitna sa amin. We'd like to praise you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon. Totoo yan. Buong linggo, naging mabuti si Lord, kaya wala pong dahilan para hindi po tayo magsaya sa Panginoon. At natutuwa po ako sapagkat I'm expecting talagang konti lang tayo ngayon dahil ang dami pang nasa bakasyon. Ha? Yung iba may karamdaman siguro. Pero most of it, nasa probinsya pa. Nasa Bicol, nasa Cavite. Kasi mga nag-chat sa akin no? Sabi, Pastor, nasa dito pa po kaming lugar. Next week pa po kami makaka-attend. Pero thank God kasi marami pa rin tayo. Amen? At talagang, sabi nga, ngayong umagang ito, actually, ito pong nakaraang week, we celebrated what we call Holy Week. Ba't ba naging holy niyan, itong week na ito? Sa Tagalog, mahal na araw. Kanya-kanya tayo ng celebration. Ganun pa man, kung inyo pong napapansin at papansinin, nag-iiba po yung pag-aalaala ng Holy Week habang tumatakbo ang panahon. Yung mga young people natin, yung mga lip, hindi na nila naabutan yung talagang pagka-Friday, wala talagang mapapanood. Kahit radyo, naka-turn off. Walang palabas. Walang palabas sa TV, walang maririnig na programa sa radyo, at bawal ang mag-ingay. Pero ngayon, kabi-kabila, di ba? Punta ka, Thursday, Friday, Saturday, grabe may mga nagbibideo, okay. Di ba? May mga ganito. No, hindi naman natin yan kino-question. Pero yung totoo, kung ilang taong ka nang nabubuhay dito sa mundo, ganun din naman yung taon na nagsiselebrate ka ng tinatawag nating Holy Week. At marami pong paniniwala at tradisyon. Tama ba? Bawal magmartilyo. Dapat, bago mag alas 3 ng hapon ng Friday, dapat maligo ka na. No? Sa mga magulang natin, di ba? Maligo na kayo, alas 3 na. Nako, huwag kang masusugatan, hindi gagaling. Diba? Ang paniniwala ko po noon, nung ako po ay bata pa, ang Panginoong Hesus taon-taon pinapako sa krus. Yun po yung belief ko noon, no? Na, naku, alauna na, hinahabol na ang Panginoon. Naku, alas 2 na, nakapako na siya. Uy, alas 3 na ng Biyernes. Namatay na ang Diyos. So taon-taon, yun ang thinking ko, naghahabulan sila, taon-taon pinapako si Jesus. Pero ganun pa man, kapatid, may tanong po ako sa inyo. Talaga bang nauunawaan mo ang tunay na kahulugan ng pagkamatay ni Kristo? Do you understand the reason Jesus died? Ano ba talaga ang naging impact nito sa buhay mo? Okay, naintindihan mo. You understood. Pero ano ba talaga ang naging impact nito sa buhay mo? Ilang taong ka nang nagse-celebrate ng Holy Week, pero nagkaroon ba ng impact? What difference has it made in your life? Ang totoo, hanggat hindi po natin nauunawaan ito, kahit ilang taon ka pang mag-celebrate, kahit pa sabihin mong Kristiyano ka, may knowledge ka lang, pero dahil hindi mo talaga nauunawa ang mabuti, at hindi mo pa nais sa puso yung kamatayan ni Kristo sa krus, mananatili kang nakatali lang sa tradisyon, at malalaman mo kung nakatali ka pa sa tradisyon at hindi mo talaga naunawaan ang tunay na halaga nitong Holy Week. Alam niyo kung paano? Alam niyo kung paano niyo maunawaan kung talagang you are now naiintindihan mo na yung impact sa'yo ng Holy Week? Alam niyo kung paano? Tingin ka sa buhay mo. Look at yourself right now. Tingnan mo buhay mo. Huwag ka titingin sa kabila kanan, kaliwa kanan. Tingnan mo sarili mo ngayon. Ilang taong ka nang nagsiselebrate. Talaga bang nadama mo? Alam mo ba yung impact ng Holy Week?
Ask yourself, if you say you've accepted Jesus, you trust Him, and believe He's leading your life, what does that really mean for you? If you say you follow Jesus and trust Him, is He really in charge of your life? Talaga ba? Alam niyo, di ba, pag sinabi mong, take charge, wala ka nang pakialam eh. Tama? Pag sinabi mo, ikaw na bahala, hindi ka na makikialam. Kasi you give 100% to that person na sinabi mong, hindi ko na kaya, take charge. Tama? Kamustahin mo ang buhay mo mula nang tanggapin, magtiwala, paghariin mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Kaya nga po, ngayong umaga, dahil nag-celebrate tayo itong week na ito, hindi ko alam kung paano kayo nag-celebrate, no? Kanya-kanyang punta ng probinsya, kanya-kanyang outing, o yung iba nasa bahay lang talaga, o yung iba kung may negosyo, nandun siya talaga sa negosyo. Pero naunawaan ba talaga natin yung kamatayan ng Panginoon, yung pinagdaanan niya, at higit sa lahat yung muli niyang pagkabuhay? Ang dali pong pag-aralan eh. Ang dali pong basahin sa Bible. Namatay si Jesus. Pinako siya sa krus para sa akin. Pero muli siya nabuhay. Ang dali nun. Pero pag ilalagay mo yung sarili mo sa Kanya, at wag mo na ilagay, unawain natin kung ano ba ang bigat nung dinanas ng Panginoon mula sa Kanyang bago siya hulihin, pagkatapos niyang hulihin, at siya po ay nakapako sa krus, ano po ba talaga ang nangyari? Napakabigat po. Kaya ngayong umaga, ang topic po natin at pag-uusapan natin, from the cross to the empty tomb, the significance of Christ's sacrifice. Ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang naging senaryo, naging ganap sa buhay po ng Panginoong Jesus bago siya hulihin o arestuhin. At tapos, nung siya po ay nakapako na sa krus, yung kanya pong 7 huling wika, habang siya po ay napako at siya po ay namatay, at hindi po siya nanatiling namatay sapagkat pagkalibing niya at pagkatapos po ng 3 araw, siya po ay muling nabuhay. Matthew chapter 26. Ito po yung bago po siyang arestuhin, no, nakasama po si Judas, meron pong nangyaring ganap sa Garden of Gethsemane. Ano po yon? Matthew chapter 26, verse 36. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, sit here while I go over there and pray. Verse 37. He took there Peter and the 2 sons of Zebedee along with him, and he began, take note, and he began to be sorrowful and troubled. Verse 38. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Verse 39. Going a little farther, he fell with his face, si Jesus po ito, to the ground and prayed, my Father, take note, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will. Andaling basahin. Basahin natin sa Tagalog. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya sina Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabaghabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari, nakiusap siya, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopa ng paghihirap, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyayari. Kasi po, pagkatapos po ng prayer na ito, maya-maya dumating na po ang mga aaresto sa kanya. Jesus felt the sorrow to the point of death. Nabibigatan siya. Mamaya po, paliliwanag ko po yan. No? Mas maliliwanagan po natin yung verse na yan maya-maya. So, ganito po ang nangyari. So, nung siya po ay inaresto, after ng senaryo na ito, dito na po si Jesus ay inaresto. Sabi nga, hinudas siya ni Judas. Diba, no? Dinala siya sa maling paglilitis. Bakit?
Sa mga, tiningnan ko pong mga komentary, mayroon pong mga at least 12 commentary bakit daw po illegal ang pagkakaaresto sa Panginoong Hesus. Pero hindi ko po ilalahatin yung 12 reason. Una, inaresto si Jesus nang walang nakasampang kaso. Meaning wala siyang kaso, inaresto siya. No legal basis. Wala naman nakasampa eh. Tama? Basta na lang siya inaresto. Pangalawa, Jesus was subject to a secret preliminary examination at night. Bakit po? Kasi po sa Jewish culture, sa Jewish law, pinipermit lang po ang trial pag umaga, hindi po sa gabi. John chapter 18 verse 12 to 14 and then verse 19 to 23. Pangatlo, isang araw lang po siyang nilitis. The fact na anong gusto nila? Death penalty. Can you imagine? Instant justice daw sa kanila, sa mga taong gustong ipapatay ang Panginoon. Tingnan po natin ang isa sa senaryong dinanas ng Panginoon. Matthew chapter 26, nung humarap na po siya sa mga hukom. Pagkarinig nito, pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang damit at sinabi, nilapastangan niya ang Diyos, hindi na natin kailangan ng mga saksi. Yan. Wala na kailangang witness. Narinig ninyo ngayon ang kanyang paglapastangan. Verse 66. Ano ang pasya ninyo? Sumagot sila. Ano sagot nila? Dapat siyang mamatay. Grabe, no? Right there, meron ng verdict. Hindi na siya dumaan sa trial. Kaya po sabi ng iba talaga ng mga Bible scholar, illegal po talaga. Tuloy po natin. Verse 67. Ito pa. Wala pa po siya sa nasa trial pa lang siya. Dinuraan nila si Jesus sa mukha at pinagsusuntok. Can you imagine that? Pinagsasampal naman siya ng iba at kinutya, Hoy, Kristo, hulaan mo nga kung sino ang sumampal sa'yo. Can you imagine that? Di ba, no? Kayo po, sa inyo kaya mangyari yun? Kaya nyo? Di ba? Tingnan niyo po sa English, verse 67. Then they spit in his face and struck him with their fist. Others laughed him and said, Prophesy to us, Messiah, who hit you. Talaga? You are the Messiah? Really? Makapangyarihan ka? Sige nga, hulaan mo nga sino yung sumuntok sa'yo, sino yung dumura sa'yo, sino yung nanampal sa'yo. Can you imagine? Kung ikaw yung mga disciple ng Panginoon na kasakasama mo, no? Ang Panginoon, kasama mo siya mula pa nung naglilingkod kayo, kaya nyo bang maatim yun? Pero iniwan siya ng mga disciples, including si Peter. Si Peter sumunod pero malayo. At marami pa pong iba. Imagine kung anong klase ang naranasan ni Jesus para sa iyo, para sa akin. Alam niyo, pag binabalikan po dapat natin ito, hindi ko alam kung meron pang kurot sa puso niyo yun. Yung totoo. Di ba kayo nga lang nakagawa kayo ng mabuti sa kapwa niyo pagka inaway na kayo, ang sama-sama na ng loob niyo. Tama? Si Jesus, iba. Buhay din ang kapalit. At nang napako na siya sa krus, dito na po narinig sa kanyang bibig ang huling 7 wika, yung tinatawag nating 7 last words. So tingnan po natin. The first word na winika ng Panginoon on the cross, ano sabi niya? Nasa Luke 23. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Nakikita po ba sa hilikod? Basa? And then the second saying, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Third saying, Dear woman, here is your son, and to disciple, here is your mother. John 19:26 to 27. Pang-apat, my God, why have you forsaken me? Number 5, I am thirsty. Nauuhaw ako. Ano ba tong uhaw na ito? Number 6, he said, it is finished. And last but not the least, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. Pumanaw na po ang kanyang hinang.
Now, papapansin ko lang po sa inyo. First saying, nakapako siya sa krus, pinagduduraan siya, inahamak siya, inaalipusta siya ng tao, pero ano ang wika niya? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Naranasan niyo na yan? May kaaway ka, imbis na i-curse mo, gusto mo, Lord, bless mo po sila. Kaya niyo yon? Hindi niyo kaya yon pag wala kayong Holy Spirit. Ang hirap. Meron ka nang Holy Spirit, ang hirap pa niyan eh. Kasi galit ka eh. Anong bless? Anong i-bless? Kinalaban ako, i-bless. Tama? Sa may mga kaaway. Di ba ang hirap? Pero ang Lord, hindi niya inisip sarili niya. Inisip niya pa rin yung ibang tao. Lord, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa sa akin at sa iyo. Jesus didn't speak for himself. He doesn't think of himself. Inisip niya pa rin yung kapakanan ng iba. Pangalawang saying. Ang sabi po niya, today, you will be with me in paradise. Ang sabi na magnanakaw, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Magnanakaw, natural, death sentence, nandun siya sa kanan. Aba, walang magnanakaw na matino ang buhay, lalo siya ay death sentence. Isang masamang tao, sa standard ng mundo, hindi papasok sa langit, walang magandang ginawa, pero dahil siya ay nagpakababa, tinanggap ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon, today, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Sino ang paniniwalaan natin? Yung mga leaders ng religion na nagsasabing kami ang daan, walang makakapunta sa langit, kundi dapat sumama ka sa relihiyon namin, kami lang ang tama, o ikaw ay dapat gumawa ng mabuti, bagamat maganda ang paggawa ng mabuti, sundin mo ang 10 Commandments, aba, bagsak yung magnanakaw. Huwag kang papatay, pumapatay nga eh. Huwag kang magnanakaw, nagnanakaw nga eh. Tama? Pero pumasok siya ng langit, hindi dahil siya ay matuwid. Pumasok siya ng langit dahil sumampalataya siya sa Panginoon. Yan ang bumali sa lahat ng paniniwala ng lahat ng relihiyon kung saan ba talaga dapat tumangan pagdating sa kaligtasan. Walang iba kundi ang Panginoon. Pangatlo, ang sabi po doon, ito pong woman, bibigyan ko lang po, hindi po bastos ang Panginoong Jesus. Kasi pag binasa mo, dear woman, here is your son, and to the disciple, here is your mother. Ba't hindi niya tinawag na mother? Ang woman po dito, pag pag-aaralan nyo sa Greek word, it means endearment, paggalang. Para bang ma'am. Di ba? Para bang madam. Bakit hindi niya tinawag na nanay? Kasi alam niya maraming susulpot na doktrina kapag tinawag niyang nanay. Ngayon pa nga lang, hindi niya tinawag na nanay. Di ba? Mary is the mother of Jesus, but not the mother of God. Wala pong nanay ang Diyos. Dahil kung may nanay ang Diyos, may pinagmulan ng Diyos. Siya po ay nanay ng Panginoon. And we salute Mary, okay? Huwag niya tayong kamamalian. Ginagalang natin si Mary. Actually, we are blessed sa buhay po ni Mary sapagkat siya po ay naging instrumento ng Panginoong Jesus para po siya maipanganak dito. Ang dami niya pong pinagdaanan to the point na pwedeng ikamatay ni Mary yon. Babatuhin siya hanggang mamatay. Can you imagine, nabuntis walang asawa? That's a no-no in the culture of Israel. Pag nalaman nila yon, ilalabas nila si Mary, babatuhin nila hanggang mamatay. Paano ka nabuntis? Wala ka pang asawa, hindi mo asawa si Joseph. Joseph, ganun din. Pero thank God, hindi inalintana ni Mary yung kanyang kapakanan. Ito pong third saying, isa pong pagtatalaga. Dahil alam ni Jesus na nanay niya po si Mary, iiwan niya. Sinabi niya ngayon sa disciple niya, mula ngayon ikaw na ang mag-aalaga sa aking nanay. Family, pinahalagahan, even to the death of cross, pinahalagahan pa rin ng Panginoong Jesus ang pamilya. Kaya nga ikaw na Kristiyano, pahalagahan mo pamilya mo. You see? Hindi niya inisip yung kanyang sarili. Can you imagine? Naghihirap ka na sa krus, hindi mo pa inisip. Then,
Pagkatapos ng tatlong saying, ito na yung pang-apat. Anong sabi? My God, why have you forsaken me? Question. Tinawag niyang Diyos ang Ama. So hindi ba siya Diyos? Hindi ko po muna itatakil yan. It's not about doctrine ang topic natin. No? Some other time, sa Bible study siguro. Pero remarkable po ang sinabi ng Panginoon. Lalaktawan ko muna kasi maya-maya bibigyan ko ng diin yang pang-apat na yan. Then God the fifth saying, I am thirsty. Totoo naman, talagang sabi nga ng Bible scholar, nakaranas daw po ang Panginoong Hesus ng severe dehydration. Can you imagine? Diba? Umaga pa lang, lalakad ka papuntang Mount of Golgotha. Napakainit. Aba, sabi ko po sa inyo, tapos nakapako ka sa krus, ang init-init. But, alam nyo, ang Panginoon, bago pa po siya ipinako sa krus, kinondisyon niya na yung katawan niya. Hindi po siya patpatin. Matipuno po siya, anak po siya ng karpintero. The son of a carpenter. Kaya matipuno po siya, batak yan sa trabaho. Ngayon, yung nakikita po nating picture, hindi po siya butot balat. Imposible po yun na maghapon, butot balat ka kaagad. Kasi kung ano yung katawan mo, kahit pa sabihin mong may mga dugong nawala dyan, hindi naman nawala yung laman. So hindi ka buto pati yung ribs mga di ba? Parang meron ng gitara. Hindi po totoo 'yon. Kasi ang Panginoon maskulado. Pinaghandaan niya eh. Kasi kung hindi siya prepared physically, doon pa lang sa pagbuhat ng krus, papunta sa Mount Golgotha, mamamatay na siya kung hindi po siya prepared physically. Okay? Pero ganun pa man, saan ba siya nauhaw? Maaring sa tubig. Maaring, sabi ng iba ay pagkauhaw daw sa pananampalataya natin, sa mga taong ginawa niya ng mga favor, himala, nakasama niya na nakaranas ng well, pwede yun. Ganun pa man, isa sa mga nais ko rin tingnan sa inyo, nung sinabi niya, I am thirsty, hindi kaya pagkauhaw yun sa presensya ng Diyos. Mamaya, paliliwanag ko. Okay? Kasi hindi lang simpleng pagkauhaw yan, dahil hindi ito simpleng senaryo. Hindi po ito simpleng senaryo, yung pagkapako ng Panginoon. Kaya pagka binasa mo yan, hahanapan mo ng mas malalim. Verse 6 saying, it is finished. Naganap na, tapos na. Kaya nga ang papuntang langit, tapos na, kailangan mo na lang tanggapin. Para bang napako ang Panginoon, namatay siya sa krus, tapos dadagdagan mo pa para ka pumunta ng langit. Anong sense ng namatay si Jesus at sinabi niyang tapos na? Nasa kabila po ng kanyang grabing pagdurusa, grabing sakit, physically, mentally, emotionally, pero dahil una, mahal niya ang kanyang ama at mahal niya tayo, natapos na pagtagumpayan ni Jesus ang lahat ng ito. Yes, para sa iyo. Kita niyo kung anong bigat. Di ba, no? Parang ang dali-dali lang i-celebrate ang Holy Week. Pero kapag binasa niyo yan ng malalim, mauunawaan mo kung anong sakripisyo ang ginawa ni Lord para lang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. And yet, maraming Kristiyano, mga kapatid, wala lang. Diba? Sabi nga nila lahat gusto pumunta ng langit. Pero ayaw lahat pumunta ng church. Ayaw lahat pumunta ng gawain. Diba? And last but not the least, number 7, anong sabi niya doon? Father, into your hands I commit my spirit. And he breathed his last. Saka siya binawian ng hininga. Notice, papapansin ko po. Ang una niyang saying, Father, forgive them. Ang huli niyang saying, Father, into your hands. Ibig pong sabihin, ang first saying niya ay nagsimula sa panalangin at ang panghuli niyang wika ay tinapos ni Jesus sa panalangin. Nagsimula sa Diyos, nagwakas sa Diyos. Your life begins with God and will end with God. That is for sure. Amen?
Kaya nga, sa totoo lang, kapag ka ikaw ay naghihingalo na, ang sarap nitong basahin, no? Ang sarap nito, Lord, into your hands I commit my spirit. Please welcome me into your kingdom. Wow, sarap. Hindi yung, wag muna Lord, no, not this time. Diba, no? Well, totoo, nakikipagtawaran tayo. Pero, sabi ko nga 10 years ago, takot na takot ka pang kunin ni Lord. After 10 years, ayaw mo pa, sasabihin mong, hindi pa ako ready. 10 years mo nang sinasabi yan, hindi ka pa ready. Anong nangyari sa'yo sa 10 years? You see the deception of Satan? Di ba, no? 10 years ago, ano na ngayon, 2025, 2015, you said, oh, I'm not ready. I'm not ready to face God. Not this time. After 10 years, you're 2025 right now. You said, no, I'm not ready. Oh, anong ginawa mo for 10 years? Anong ginawa mo? Sinayang mo ang buhay mo? Look at Paul, di ba? When we study the life of Paul, sabi niya, I'm ready now to depart. I'm ready for my departure. Yun na masarap. Nahaharap ka sa Diyos na walang panghihinayang. Amen? Ganun pa man, balikan ko po yung fourth saying. Basahin ko nga ulit. Ang sabi niya po rito, my God, why have you forsaken me? Bakit kaya ito na wika ng Panginoon? Balikan ko lang yung binasa natin sa Garden of Gethsemane. Anong sabi niya doon? Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Naranasan niyo na ba to? Yung nababagabag ka. At maya-maya, when you say naghirap ang kalooban, parang hindi ka makahinga. Dahil punong-puno ka ng takot, pag-alala. Okay? Bakit kaya? Verse 38. Kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay. Ayan. Sa tindi ng kalungkutan. Bakit kaya? Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari lang naman, Lord, may I request, ilayo po ninyo sa akin ang kopa ng paghihirap. Lord, ayoko nito. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Galing pa rin ng Panginoon, no? Etong talatang binasa natin ay nagpapaliwanag doon sa pang-apat na wika ng Panginoon. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam niyo kung bakit? Kasi para kay Jesus, mawala na ang lahat, iwan na siya ng lahat. Tingnan niyo, hindi naman naging big deal kay Jesus Nung iniwan siya ng mga disciple, naging big deal ba sa kanya? May sumbat ba siyang narinig? Wala. Si Peter na nagsabi niya, di ba bago siya arestuhin, sabi niya, dadaan sila Lord sa ibabaw ng aking bangkay, hindi ka nila mahuhuli. Pero katulad natin mga tao, siyempre, ang pangako ng tao ay hindi mo maaasahan. Si Lord lang ang pwede mong panghawakan. Amen? Sabi ni Peter, Lord, diyan ka lang, hindi ka nila makukuha. Mamamatay muna ako bago ikaw. Pero isa rin siya sa tumakbo nung inaresto ang Panginoon. Naging big deal ba kay Jesus? Hindi. 3 beses pa nga siyang itinatwa. Uy, ikaw, di ba kasama ka nung Jesus na yon? Uy, hindi ko kilala yon. 3 beses siyang pagtatatwa. Can you imagine? Naging big deal ba kay Jesus? Hindi. Naging big deal ba kay Jesus yung mga ginawa niya ng mga himala dito sa lupa? Na isumbat niya ba yun nung siya ay nasa krus ng Kalbaryo? Hindi. Pero this time, yung fourth saying, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun ang ibig sabihin. Sa aking pong pag-aaral, yun po ang ibig sabihin ng Panginoon, Lord, kung pwede, ilayo nyo na yung paghihirap. Pero Lord, yung kalooban mo pa rin ang siyang masunod. Kasi para sa Kanya, mawala na ang lahat, wag lang mawala ang presensya ng Kanyang Ama na nasa langit. Kasi pinakamahalaga yun. Naunawaan ba natin, kapatid? Si Jesus sabi niya, kaya kong tiisin, iiwan ako ng lahat. Pero yung iwan ako ng Ama ko, hindi ko kaya yun. Ikamamatay ko yun.
Pero, inisip ka ni Jesus. Inisip ako ni Jesus. Nakita niya, oo. Nakita ko na yun pag napako sa krus, dahil punong-puno ako ng kasalanan. Mawawala presensya ng Diyos sa akin because God is holy. He hates sin. Hindi niya ako kayang tingnan na punong-puno ng kasalanan. That's why tumalikod ang Diyos Ama sa kanya. At na-feel niya yon. Pero kahit nakita niya na yon, dahil inisip ka niya, dumaan pa rin siya doon. Sabi niya, not my will, but your will be done. Can you imagine that? Kung anong klaseng sakripisyo ang ginawa ni Jesus. And yet, maraming Kristiyano. Wala lang. Walang epekto sa kanya. Panlangit na ako, okay. Ganon. Si Jesus, willing siya, tinalikuran niya. Okay lang, hindi ko kaya. Pero dahil naisip kita, okay lang natalikuran ako doon sa paghihirap ko sa krus ng Kalbaryo. Pero bilang tao, dumaing siya, Lord, my God, bakit mo ako pinabayaan? Pero Lord, kahit mo ako pinabayaan, naisip ko kasi sila. Naisip ko ikaw. Naisip niya ako para mapagtagumpayan ang lahat. Can you imagine the suffering na dinanas ng Panginoon? You know, as I ponder, nung ginagawa ko po yung mensaheng ito, may iyak ako. Grabe pala. And yet, paglalabas sa, Holy Week, mahal ka ni Jesus? Oo, namatay nga siya, napako. Anong ginawa mo ngayon? Anong balik? Uulitin ko lang. Ikaw na minsan gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, hindi ka man lang niya binalikan ng mabuti. Masama-sama na loob mo O ibalik natin kay Jesus. Ilang beses tayong nagiging pasakit ng ulo sa Panginoon. Hanggang ngayon, tinatyaga niya pa rin tayo. Tama po ba? Kaya nga, taas nyo nga kanang kamay nyo. Kanan, natutulog na kayo. Tapikin mo muna. Yung nasa kanan mo, huwag kang matulog. Gising na. Malapit na matapos si pastor. Hindi. Ulit. Kanan. Seryoso. Tapikin mo yung nasa kanan mo. Sabihin mo with emotion. Kinaya ni Jesus na mawalay sa kanyang ama. Kasi mahal na mahal ka niya. Sa kaliwa naman. Sabihin mo, ikaw din. Mahal na mahal ka ni Jesus. Kaya umayos ka. Magtapat ka sa Panginoon. Ganon kanya kamahal. That shows how much God loves you. He willingly separated from His Father because He loved you so much. Akala kasi natin, simple lang yung senaryo sa krus Di ba? Pag manonood ka ng sinakulo, nakapasa na gano'n. Di ba? Marami ngayon trending, naasar siya kasi binigitan yung krus, sinipa niya, binitawan niya yung krus. Sinidekick niyang gano'n Sabi niya, loko ka. Pero si Kristo, hindi lang siya ginanon. Sorry po, pero minsan, hindi lang ginagarawang katatawanan. Sinasabotahe pa yung ginawa ni Jesus sa krus. It's not funny, sa totoo. Although nakakatawa talaga. Diba? Mga nagkaganon-ganon. Tapos pagsabi, pagkatapos ng ganon niya, inuman din naman yan You see? Light. Ginagawa na ngayong light yung nangyari sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, hindi natin naunawaan nung sinabi ni Jesus, Lord, alisin mo. Ayoko nito, Lord. Pero Lord, yung sa'yo pa rin ang masunod. Ayokong mawalay sa'yo, Panginoon Tanggap ko naman, iiwan ako ng tao Kahit minahal ko yan, tatraiturin pa rin ako yan. Totoo nga naman, hanggang ngayon nangyayari. Mahal na mahal ka ni Jesus, anong ginagawa mo? You are valuable in the sight of God, pero anong ganti mo? Di ba? Pero ito ang pinaka-highlight. Andiyan ba kayo? Ito ang pinaka-highlight.
hindi po nanatiling patay ang Panginoon. Matthew chapter 28, verse 5 and 6. Ito po yung scenario, wait lang. After 3 days, 3 days po siyang inilibing doon sa libingan. And then after 3 days, pumunta po yung mga ibang alagad. Hinahanap nila ngayon ang bangkay ni Jesus kasi kukunin nila para po ayusin. Verse 5. The angel said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified." Huwag kayo matakot. No? Huwag kayo matakot. Alam ko na ay hinahanap niyo yung bangkay ni Jesus, no, na napako sa krus. Verse 6. Ito maganda. He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Sa Tagalog. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Kasi, sabi, nasaan na yung bangkay? Bakit wala? Ninakaw. Verse 6, wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay. Gaya ng kanyang sinabi, hali kayo, tingnan ninyo ang hinimlayan niya. Hallelujah! Praise God! Jesus rose from the dead and is alive today. Ang Diyos mo hindi patay, buhay. Pero maraming Kristiyano, wala yan dito sa loob. Nasa kanan mo yan o nasa kaliwa mo yan. Depende. Maraming Kristiyano, hanggang ngayon, patay pa rin ang Jesus sa kanilang buhay. Walang power, walang kapangyarihan. Hanggang ngayon, patuloy pa rin struggle sa buhay. Kapatid, kanya-kanya tayo ng struggle, ha? Wala tayong halong judgment. Ako rin, mula pa ng pagkabata, hanggang ngayong pastor na ako, marami pa rin akong struggle. Pero dapat ang struggle mo, lumalaki. Para bang bata, dati ang struggle ng bata, konting kinuha lang yung laruan, nananapak na. Pero, syempre, habang lumalaki ka, hindi na yung ganun ang struggle mo. Iba na. Tama ba? Kasi pamature ka ng pamature. Ngayon, bilang isang Kristiyano, 5 years ago, ang struggle mo nun, struggle mo pa rin ngayon. Kapatid, I'll tell you, hindi ka lumalago. Pag hindi ko na-deal yung struggle ko ngayon, kahit saan ako pumunta, struggle ko pa rin yun kasi hindi ko na-deal. Nananatiling patay sa buhay ng marami ang Panginoon. Buhay siya. Pag may problema, Lord, nasaan ka na? Andyan siya, hindi mo lang siya nakikita. Kasi punong-puno ka ng luha. Naalala niyo yun? Mayroon pang senaryo dito. Naglalakad na sila. Diba? Umiiyak sila. Sinabayan sila ng Panginoon eh. Sabi niya, ba't kayo umiiyak? Wala ka pa bang alam sa pangyayari? Sabi ng dalawang babae. No, si Jesus, namatay na. Hinahanap namin siya. Ganun. Hindi na alam si Jesus na yung kausap. Kaya ang hirap kapag depressed ka, minsan nandiyan na ang Panginoon, hindi mo pa nare-recognize. Kasi nakakonsentrate ka dun sa nararamdaman mo. Kapatid, Jesus is alive. Kaya walang dahilan parang isang Kristiyano manlugmok. Yes, totoo. Maraming trials, maraming problems, maraming persecution. Pero kapatid, yung ginawa ni Jesus, ayaw niya yun eh. Pero dahil iniisip niya ako, kahit talikuran pa siya ng kanyang Diyos Ama dahil nga sa kasalanan bigat na dala-dala niya that time, tiniis niya yun kasi mahal ka eh. Tapos konting. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi pa talaga tayo lubusang nagtitiwala sa Panginoon. Ito. At ako po'y naniniwala dahil buhay ang Diyos natin. Akala mo lang mabuti, hindi ka pinagbigyan kasi yun pala ay hindi makakabuti sa'yo. Meron palang inihahandang mas mabuti sa'yo. Nakwento ko na ba yung isang pastor na member siya ng worship team? Di ba, no? Pinipilit niya sarili niya. Pero hindi pa siya pastor nun. Pinipilit niya sarili niya eh. Piling niya, ang ganda-ganda ng boses niya eh. Di ba? Pag kami sinabi ng choir conductress, merong nagiging sintonado.
Tumitingin siya sa likod eh. Hindi siya yun eh. Tumitingin siya sa iba eh. Uy, may sintunado raw. Ayusin niyo. Yung pala siya yun. Tapos nagkaroon ng audition, may concert. Hindi siya nakapasa. O di ba? Pag uwi niya ng bahay, gusto niya tumalon sa ilog eh. Pag uwi niya ng bahay, hindi siya nakatulog. Talaga iyak siya ng iyak. Lord, bakit? Bakit? Para naman sa itong boses ko. O anong nangyari? Nawala talaga siya sa worship team. Pero ngayon, pastor na siya ng libo-libong tao. Eh, hindi siya singer eh. Minsan ganun tayo, Lord, para naman sa'yo kabubuti ito. Bakit hindi mo? Amen. Inianda sa'yo. Relax ka lang. Buhay ang Diyos mo. Hindi ganun kadali. Pero dahil kasama mo ay isang buhay na Diyos, mapagtatagumpayan. Totoo. Madaling pag-usapan. Pag dumadaan ka doon, ang hirap. Pero kapag ka naniniwala ka na buhay si Jesus, magkakaroon ng impact yan sa buhay mo. 1 Corinthians 55, verse 55 to 57. Verse 55. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Sabi ni Paul, nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ng iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, sa totoo lang, kapag namatay ang isang Kristiyano, graduation day yun sa kanya. Bakit? Gumraduate niya siya mula dito sa lupa patungo sa langit. Pero huwag ka naman magsasabi, congratulations, namatay na yung nanay mo. Baka sampaling ka. Hindi tama yun, ha? Nagdadalamhati, makidalo. Kung wala kang magandang sasabihin, kami mga pastor, ganun kami ka-sensitive. Pag wala kaming magandang sasabihin, tapik lang. Lalo hindi mo naman alam ang pinagdaanan. Hindi yung i-justify o i-judge mo pa. Tigas kasi ng ulo ng kapatid mo, kaya namatay. O, kita mo. O, kung di lang makapagpigil yun, baka nasuntok ka na. Pero ang point ko lang, pag ang isang Kristiyano nawawala dito sa lupa, ang totoo nun, gumag-graduate na siya, patungo sa langit. So, anong big deal? Wala. Wala nang kamandag ang kamatayan sa isang Kristiyano. Wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa isang tunay na nagkaroon ng Panginoong Hesus dito sa kanyang puso. Ngayong araw, pinagdiriwang po natin ang Resurrection Sunday, araw ng pagkabuhay. As you look at yourself, can you say you are victorious like Jesus? Really? Kamusta kapatid? Naunawaan ba natin lahat ng kwento sa krus ng Kalbaryo? Kasi kung talagang naunawaan nyo, you will become serious sa buhay. Mabigyan ka lang ng isang kilong bigas eh. Grabe na yung pagtanaw ng utang na loob mo sa isang tao eh. Napautang ka lang eh. Halos kahit na, di ba? Kulang na lang talagang sambahin mo yan eh. Minsan ganito ganyan, natulungan ka lang eh. Ay, hindi ko sinasabing masama. Pero ang Diyos, si Jesus, higit pa doon sa utang, higit pa doon sa pera, higit pa sa kagalingan, kaluluwa pinag-uusapan natin, kapatid. Sinakripisyo niya lahat para sa iyo.